Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po'y magkomentuhan dito po sa Tambayan Makabayan. Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. At tayo po'y mag-umpisa na, mga kababayan. Ito po si Torre, noong nakarang araw po, kaarawan po ng ating dating Pangulong Duterte, ay ayon po sa kanya ay walang personalan, ay siya'y bumabati rin naman ng happy birthday sa dating Pangulong Duterte. Trabaho lang daw po, walang personalan. Ito po mga kababayan, ayon po kay Torre, ang kanyang pagbati nung kaarawan po ng dating Pangulong Duterte. Pakinggan po natin siya. GM, panghuli na lang. Baka meron kang mensahe kay former President Rodrigo Duterte. Kaka-birthday lang. Happy birthday, former President Rodrigo Duterte, sir. Trabaho lang po tayo. Yan po mga kababayan, yun po ang kanyang pagbati. Trabaho lang daw po. GM, panghuli na lang. Baka meron kang mensahe. Yung ginawa daw po niya ay syempre trabaho lang daw po, mga kababayan. Kaya darating din po ang panahon pagka po nabaliktad na po at umiral na po ang tamang proseso ng batas at proseso ng batas ang umiral. Ganun din po ang masasabi ng pamilya Duterte at ng taong bayan. Trabaho lang din, Tore. Trabaho lang din. Pag nabaliktad po ang sitwasyon at naupo pong presidente, pag pinagkulob po ng Panginoon na maupong presidente si Inday, o kahit po kahit po sino sa kanilang magkakapatid ang maupo, mga kababayan, pagka pinagkaloob po yan, magiging trabaho lang din po. Trabaho rin ang sasabihin po ng majority ng mga Pilipino pag sila naman po ang nakulong. Hindi po ba, mga kababayan? Kaya nga po pilit po natin kinakalampag. Pilit po natin kinakalampag ang Korte Suprema. Dahil talagang gumawa na po ng paraan ang mga Pilipino, ang grupo nila Robin Padilla, nila Joey, nila Mocha, at marami pang iba ng ating mga kababayan sumusuporta sa dating Pangulong Duterte na pinipetisyon na po nila na madaliin na dahil mahigit isang taon na po na wala pang inilalabas ang Korte Suprema sa ginawa nilang pag-aresto na kidnapping ang lumabas, mga kababayan, at siyempre walang due process. Kaya ito pong mga tao na ito ay okay lang po, samantalahin po nila dahil sila po ay nasa kapangyarihan, mga kababayan. Samantalahin na po nila yung kaligayahan na ginawa po nila sa dating Pangulo. Katulad po ni Torre. Samantalahin mo na, Torre, ang mga natitira. Kung hindi ninyo mapapabagsak si BP Sara at tuloy-tuloy na mapupunta sa Malacanang yan, magsisiksikan po. Magsisiksikan sila sa kulungan di umano. At marami pong tatakbo. Marami pong lalayas ng bansa. Hindi kaya General Torre? Dahil sa dami na rin po yata ng naipon nila. Dahil ang issue po ng maleta ay marami na pagbigyan. Marami po kasi na pagbigyan ng maleta kaya marami po nakaipon. Marami po yatang nakaipon. Hindi po ba, mga kababayan? At kailanman ay hindi makakalimutan ng taong bayan yan. Yung maleta, hindi makakalimutan ng taong bayan yan. Yung korupsyon ng maleta, yung pinaputok na Cabral Files, yung pinaputok na issue ng PhilHealth, hindi makakalimutan ng taong bayan. Nasa puso ng taong bayan yan. Nasaan na rin ang Maharlika Investment Fund, ang ginto sa Central Bank, ang mga bangko, GSIS, SSS, PDIC. Hindi po ba? Issue sa Lotto. Hindi po ba? Issue sa GAA. At isang damukal pa na issue ng korupsyon bawat ahensya ng gobyerno. At lalong-lalo, hindi na mabubura sa isipan ng tao yung ginawa pong sabwatan kay dating Pangulong Duterte. Hindi po ba? Walang due process. Ang ICC ay hindi na tayo nasasakop, hindi tayo miyembro, pero nakipagsabwatan pa rin sila umano. Ayon mismo sa mga Marines,
Hindi po ba? May pari pa sa pangunguna ni Flaviano, pinangalanan ng mga Marines, si Tonyo, sila De Lima, at pinatotohanan din po yan ni Boying na sila po yung nakikipag-usap. Hindi po ba sa ICC? Kaya itong ginawa nila sa pangunguna rin ni Torre at siyempre ang tinatawag na Pangulo na bangag at bongit ng kanyang ate. May kalalagyan po lahat ang mga tao na yan. Kahit po ano gawin po nila. Dahil nananatili lang sila sa kapangyarihan kaya nag-uubra pa. Pero once na nagpalabas na ng katarungan ng Korte Suprema, mababaliktad na po ang sitwasyon, mga kababayan. Maglabas lang po ang Korte Suprema ng katotohanan ng ginawa nila kay dating Pangulong Duterte. Maglabas lang po na talaga bang naaayon po sa saligang batas ang ginawa nilang pag-aresto sa dating Pangulo na hindi man lang nakatungtong kahit sa isang korte man lang sa Pilipinas, kahit sa pinakamababang hukuman sa lower court, hindi man lang po napunta at nadala ang dating Pangulo. Isang dating Pangulo, isang presidente, isang Pilipino, hindi po ba? Isang abogado, isang piskal. Binasahan mo lang, Torre, ng warrant of arrest sa cellphone mo. Unbelievable, mga kababayan. Kaya yung sinasabi po ni Torre na kanyang birthday greetings na walang personalan, trabaho lang, at binabati niya po ng happy birthday si dating Pangulong Duterte, ay mangyayari rin po yan sa kanila. Magbe-birthday din po sila umano sa kulungan. Hindi kaya, mga kababayan? Yan po ang pagbati ni Judas. Pagbati ng mga taksil. Mga Judas at taksil ang bumabati sa dating Pangulong Duterte. Di umano. Binati po ni Judas at ng taksil ng bayan. Di umano, mga kababayan. Hintayin po natin. Mabilis na po kasi ang panahon, mga kababayan. Ang panahon po ay napakabilis. Hindi po ba? Marso na po tayo. Matatapos na po ang Marso. Abril na. Napakabilis na po ng panahon. Ang panahon po ay hindi mapipigilan. Kaya po ang mga taong ito, mga kababayan, hindi rin mapipigilan ang kanilang pagbagsak sa mga darating na araw at panahon. Hindi po ba? Yan po ang ating pong iniintay. Na mapalitan po at talagang makulong po ang dapat makulong. Ang may kasalanan ay dapat makulong, lalong-lalo po ang ginawa nila sa buwatan. Gamit pa ang pera ng taong bayan. Gamit pa ang pera ng taong bayan, ayon mismo sa ating mga soldiers at mga ex-marine. Maraming salamat po, mga tambay. Yan po ang komento po natin, mga kababayan, sa mga salot at nagpakademonyo po sa kapangyarihan at pera ng taong bayan. Umano. Thank you po sa nagusto po natin tambayan, mga kabayan, sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers at sa patuloy na susubscribe. At sa ating po mga kababayan, sa inyo po, mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At syempre po, maraming salamat po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Mila Yi, Tatay Nick ng Canada, si Annie Jo, ako si Pilam, Jem Aris ng United Arab Emirates, Eric Hershio ng Canada, Kingston ng Hong Kong, Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan, Gay at Shena, kay Balance Vision TV, at Jesus Valdepena. Thank you po sa inyo, mga kabayan. Shoutout po sa inyo lahat. At ingat-ingat po kayo, lalo-lalo po sa inyo po mga paggawa. God bless po sa inyo lahat, mga kabayan. Tiis-tiis lang po tayo. Bye-bye.